Trump, Epstein, at ang anino ng kapangyarihan, mga tanong na hindi nawawala. Hindi lahat ng eskandalo ay tungkol sa ebidensya. Minsan, ito ay tungkol sa katahimikan. May mga litrato, may mga pahayag, may mga pangalan. At isa sa mga pangalang iyon ay Donald Trump. Isang pangulo ng Estados Unidos. Isang simbolo ng populistang revolusyon. Isang leader na nangakong lilinisin ang swamp. At sa kabilang panig ng kwento, Jeffrey Epstein, isang financier na may access sa mga elite. Isang taong namatay sa loob ng federal custody noong 2019. Hindi natin pag-uusapan ang conspiracy. Hindi tayo maghahatol. Hindi tayo mag-aakusa. Ang gagawin natin ay mas mahirap. Titingnan natin ang mga dokumentadong ugnayan, ang mga opisyal na pahayag, ang mga tanong na nanatili, at ang mas malalim na issue. Kapag ang kapangyarihan at iskandalo ay nagtagpo, sino ang tunay na nananago? Kung komportable ka sa simpleng sagot, maaari mong ihinto ang video ngayon. Pero kung handa kang harapin ang masalimuot na katotohanan ng modernong kapangyarihan, manatili ka at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang deep dives sa kapangyarihan sa ang dokumentadong ugnayan. Noong 1990s at early 2000s, parehong bahagi ng New York at Florida social circles. Sina Trump at Epstein. May mga larawan silang magkasama sa mga social events. May 2002 interview si Trump sa New York Magazine, kung saan sinabi niya tungkol kay Epstein, "He's a lot of fun to be with." Mahalagang ilagay sa konteksto. Sa panahong iyon, hindi pa kilala si Epstein bilang nahatulang sex offender. Noong 2008, nahatulan si Epstein sa Florida sa sex-related offenses matapos ang isang controversial non-prosecution agreement. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng falling out sina Trump at Epstein bago pa man ang 2008 conviction. May mga claim na pinagbawalan umano ni Trump si Epstein sa Mar-a-Lago, ngunit ang mga detalyeng ito ay batay sa media reports. At hindi formal na court findings laban kay Trump. Walang criminal charge laban kay Trump. Kaugnay ng Epstein case. Ulitin natin iyon. Walang criminal charge laban kay Trump. Kaugnay ng mga krimen ni Epstein. Ngunit sa politika, hindi lamang ebidensya ang mahalaga. Mahalaga rin ang perception. Bago ka magpatuloy, huminto ka muna. Kung naniniwala ka na ang mundo ay pinapatakbo ng malinaw na batas, pantay na hustisya, at malinaw na hangganan ng tama at mali, ang susunod mong maririnig ay maaaring gumising sa iyo sa isang realidad na hindi komportable. Hindi ito entertainment. Hindi ito simpleng iskandalo. Ito ay pagsilip sa posibilidad na ang kapangyarihan ay may sariling ecosystem. At sa ecosystem na yon, maaaring iba ang rules. Kung hindi ka handang magtanong, kung mas gusto mong manatili sa ideya na isolated case lang ito, maaari kang umalis ngayon. Pero kung may bahagi na nararamdaman na may mas malalim na problema, manatili ka. Dahil ang hindi natin kayang harapin, madalas iyon ang may pinakamaraming kapangyarihan sa lahat.
Kung naniniwala kang ang transparency ay hindi dapat piliin, kung kailan lamang ito convenient, isulat sa comments ang salitang transparency. Hindi ito kampanya laban sa isang tao. Ito ay panawagan sa prinsipyo. Ang pag-aresto at ang administrasyon. Noong Hulyo 2019, inaresto si Epstein sa ilalim ng federal charges. Sa panahong iyon, si Trump ang nakaupong presidente. Ang Department of Justice ay bahagi ng kanyang administrasyon, ngunit may legal na independence ang DOJ sa mga criminal prosecutions. Noong Agosto 10, 2019, natagpo ang patay si Epstein sa loob ng Metropolitan Correctional Center sa New York. Opisyal na konklusyon: suicide. Ngunit ang mga pangyayari, malfunctioning cameras, kakulangan sa bantay, ay nagbunsod ng malawakang public skepticism. Ang tanong ng ilan, may sapat bang oversight? May kapabayaan ba? May institutional failure ba? Walang ebidensyang nagpapakita ng direktang pakikialam ni Trump sa pagkamatay ni Epstein. Ngunit sa mata ng publiko, ang optics ay mabigat. Isang high-profile detainee, maraming makapangyarihang koneksyon, at bigla siyang wala. Sa panahon ng isang administrasyon na nangakong lilinisin ang sistema. Ang tanong, Kapag ang isang administrasyon ay nahaharap sa isang ganitong krisis, sapat ba ang transparency? Hindi ito simpleng content. Ito ay paalala na sa panahon ng katahimikan, ang boses ng publiko ang natitirang depensa laban sa anino ng kapangyarihan, ang political na narrative war. Pagkatapos ng pagkamatay ni Epstein, nagsimula ang narrative war. May nagsabing dapat ilabas ang lahat ng dokumento. May nagsabing ginagamit ang kaso para sa political attacks. Ngunit ang mas malalim na issue ay hindi partisan. Ito ay systemic. Kapag ang mga elite ay may overlapping social circles, ang reputational risk ay nagiging shared risk. At kapag shared risk ang umiiral, ang instinct ay hindi pagsira sa isa't isa. Ang instinct ay containment. Kung iniisip mong ito ay tungkol lamang sa kaliwa o kanan, manatili ka pa. Dahil ang mas nakakatakot na posibilidad ay ito. Ang sistema ay maaaring mas malaki kaysa sa anumang partido. Ang tanong ng cover-up. Ang salitang cover-up ay mabigat. At dapat itong gamitin ng may ebidensya. Sa kaso ni Trump at ng kanyang administrasyon, walang court ruling na nagsasabing may cover-up na ginawa laban sa publiko, kaugnay ng Epstein case. Ngunit may mga tanong na nanatili. Bakit matagal bago? Nailabas ang ilang dokumento? Bakit may mga redactions? Gaano kalawak ang transparency ng federal agencies? Ang mga tanong na ito ay hindi automatikong patunay ng pagtatakip. Ngunit ang kakulangan ng malinaw na sagot ay nagbubunga ng kawalan ng tiwala. At sa modernong demokrasya, ang pagkawalan ng tiwala ay mas mapanganib kaysa sa anumang partido. Ang pinakamahalagang tanong ay may kasalanan ba si Trump? Dahil walang hatol na nagsasabing mayroon. Ang mas mahalagang tanong ay, kapag ang isang leader ay may documented historical association sa isang nahatulang sex offender, kahit social lamang, ano ang epekto nito sa moral authority ng pamahalaan? Sa panahon ng polarization, ang sagot ay nahahati. Ngunit ang anino ay nananatili. Maaring walang smoking gun.
Maaaring walang direktang ebidensya ng cover-up. Maaaring walang legal liability. Ngunit ang tanong ng publiko ay hindi palaging legal. Ito ay moral. Kapag ang sistema ay nahaharap sa isang iskandalong, may koneksyon sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang minimum requirement ay radical na transparency. Kung hindi ito maibibigay, ang duda ay hindi mawawala. At kapag ang duda ay naging permanente, ang demokrasya ay unti-unting nagiging marupok. Hindi ito laban sa isang tao. Hindi ito pagtatanggol sa isa pa. Ito ay tanong. May mga sistemang hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang nabubulok. Tahimik. Hindi napapansin. Habang abala tayo sa politika, sa personalidad, sa ingay ng social media, may mas malalim na tanong na hindi natin tinatanong. Paano kung ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang iskandalo, kundi sintomas ng mas malawak na pagkasira? Kung hindi mo haharapin ang ganitong usapan ngayon, maaaring isang araw, huli na ang lahat. Kung handa kang hindi umiwas, mag-subscribe ngayon. Mag-comment ng salitang mulat at i-share ito sa taong ayaw ding mabulag. Dahil ang sibilisasyon ay hindi basta nawawala. Ito ay unti-unting nawawala ng lakas kapag tumitigil tayo ng magtanong. Dahil sa isang mundong puno ng propaganda at partisan rage, ang tunay na radikal na gawain ay ang manindigan para sa katotohanan, kahit hindi ito komportable. Ito ang anino ng makabagong mundo. At minsan, ang pinakamalalim na anino ay hindi ang napatunayang kasalanan, kundi ang kawalan ng sapat na liwanag